Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamasaka bisunati ila yaumiddin, amma ba'd. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa akin, sa ating lahat, na kung saan hanggang sa ngayon, tinatamasa natin ang mga biyayang kung saan hindi natin nararamdaman. Dapat bigyan po natin ng kalagahan ito kung paano natin pahalagahan. Nawa ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, sa kanyang mga pamilya, sa mga sahaba, at sa mga tumatak sa landas ng Islam hanggang sa huling araw, sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid, mga kababayan, muli nandito na naman po ako upang bigyan ng panibagong pagtatalakay ang ating sarili dito sa mundo habang tayo nabubuhay, kung papaano natin bibigyan ng kahalagahan yung maging tunay tayong mananampalataya. Maging tunay na mananampalataya kung saan ang pagkilala sa nag-iisang Panginoon, ang Diyos ng lahat, ito po'y walang iba kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ito pong dahilan kung bakit kailangan bigyan natin ng panibagong pagtatalakay na ayon doon sa nakalipas na pagtatalakay. Ito po yung isang kahalagan kung papaano tayo nagbibigay sa ating sarili, papaano tayo magkaroon ng malawak na yaman, kung papaano tayo magpursigi, kung paano tayo magkaroon ng pagpupunyagi sa ating buhay, sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay, ang mga anak. So, sana hindi lamang po sa makamundong bagay kung bakit ang ating pagpupunyagi, ang ating pagpupursigi ay hindi lamang po sana sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating mga anak. Bagkus, ibigay po natin yung ating sarili sa nag-iisang tagapaglikha kung paano ibigay yung kapalit, ang sambahin lamang po siya. Ang 5 takdang oras po na pagsasala o yung pagdarasal ay ipinagkaloob po ng Allah subhanahu wa ta'ala para wag tayong maligaw ng landas, para wag tayong makalimot sa Kanya, at para maging matatag ang ating pananampalataya at maging matibay ang ating takot kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggang abutin tayo ng kamatayan at ibigay niya sa atin ang kaligtasan, hindi lamang sa hukay kapag tayo namatay, hanggang sa kabilang buhay sa araw ng paghuhukom, ang tinatawag na Yawmal Qiyamah. Sa ating pagpupursige, sa pagiging maayos na buhay, kung saan ibinibigay po ang ating sarili na nasa maayos na kalagayan kung paano tayo maghahanap buhay. Dahil kung ang ating katawan po ay nasa lagay na hindi maganda o magkaroon man tayo ng anumang sakit na hindi natin maibibigay yung lakas para tayo makapaghanap buhay o makapagtrabaho. So, ito po ngayon dahilan kung bakit tayo nagtatrabaho ay dahil para sa pagpupunyagi na ipinagkaloob din ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang pwedeng magbigay nito kung hindi siya lamang po. Kaya kung nakakamtan natin ang lahat ng biyaya, dapat isipin po natin na kung tayo ay nagkakaroon ng kapaguran, kailangan po nating mamahinga. Kung tayo po ay nauuhaw, kailangan po nating uminom. Kung tayo po ay nagugutom, kailangan po nating kumain. At kung tayo po inaantok sa gabi, kung tayo po ay nakahimlay na dahil sa pagkaantok, kailangan po nating matulog. Ngayon po, mga kapatid, mga kababayan, dapat po nating alamin, kapag tayo po'y nakahimlay na sa ating higaan, hindi po natin alam ng ating pong kaluluwa sa ating katawan ay humihiwalay. At ito po ay namamasyal, pumupunta kung saan na hindi po natin nalalaman kung saan pumupunta. Ngayon, paano po kaya kung ang kaluluwang ito ay hindi na ibinalik ng Allah subhanahu wa ta'ala? Buhay ka pa kaya? Buhay pa kaya tayo? Ito po ang katiyakan na kapag ang kaluluwa po ay hindi na bumalik sa ating katawan, katiyakan, wala na pong buhay ang sinuman.
Kaya ito po ang isang ayat na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sinabi niya sa Suratul Imran, ang Kabanata Imran, ang sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamuntuna illa wa antum muslimun. Ang sabi niya, o kayong mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah. Ako ang nagbigay ng buhay. Ako rin ang kukuha. Alalahanin niyo ang tunay na pagkatakot, hindi ng pagbabaliwala. Alalahanin niyo ang tunay na pagmamahal, hindi ng pagtatakwil. Kahit sa huling hibla na lamang ng inyong buhay, sa mga nananalaytay niyong mga ugat, sa mga nananalaytay niyong mga ugat, sa huling patak na lamang ng inyong dugo, kahit manuwari, kayo ay nasa loob ng pananampalatayang Islam, huwag ninyong hayaang mamatay kayo ng hindi Muslim. Wa fil akhir kasirin. Ang sino mang mamamatay ng hindi Muslim, katotohanan katiyakan siya ay nasa labas ng Islam, at sa araw ng paghuhukom, siya ay mapapabilang sa mga masasama sa mga talunan, sa mga malulugi na kung saan ito yung impyernong nagliliyab na apoy. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, at ako po'y muling nagpapasalamat sa inyo, naway nakapagbigay aral po sa atin ng kabanatang ito, at sinasama ko na rin po ang aking sarili na kung saan wag po nating alisin ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kailangan po natin ito na kung saan ang manatili sa tamang pananampalataya sa kabilang buhay sa araw ng paghukom ay makakamtam niya ang kaligtasan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.